Teofimo Lopez lalaban na naman po sa world title fight sa 140 pounds. Matapos ibakante ni Richardson Hitchins ang kanyang IBF Super Lightweight Belt. Ipinag-utos agad ng IBF na paglalabanan ito ni Teofimo Lopez versus Delgado. May kartada si Lindolfo Delgado na 24 wins, 16 KOs, wala pang talo. Isang Mexican ito at edad 31 na. So bakit ibinakante ni Richardson Hitchins ang kanyang IBF belt? Dahil ayon sa kampo ni Hitchins, nahihirapan na siya na kunin ang 140 pounds limit. Dapat nga may laban siya dati kontra Oscar Duarte pero hindi natuloy dahil nagkasakit siya. Isa pang dahilan, pumirma na rin si Richardson Hitchins under ng Zuffa Boxing ni Dana White. Alam naman natin na may problema si Dana White pagdating sa mga major belts. Dahil gusto ni Dana White i-promote ang kanyang Zuffa Boxing belt. Nakaplano na si Teofimo Lopez na umakyat sa 147 pounds. Pero dahil may utos ang IBF, baka mas pipiliin ni Lopez na kunin ulit ang titulo sa 140. Pwede niyang makuha ang IBF belt dyan at makipag-unify ulit kontra Shakur Stevenson. Pwede pa rin rematch yan mga boss. Malay natin may adjustment si Teofimo Lopez sa kanyang estilo. Sa ibang banda, Oscar De La Hoya binanatan si Conor Benn. Lagi daw ipinagsisigawan ni Conor Benn na gusto niya labanan si Ryan Garcia. Pero ano raw ang kagaguhan na pinaggagawa ni Conor Benn? Bakit pumirma ulit ng multi-contract under ng Zuffa Boxing? Kung gusto daw talaga ni Conor Benn na labanan si Ryan Garcia, kumalas siya kay Dana White. Dahil hindi raw niya makukuha ang laban kay Ryan Garcia hanggat nandyan sa Zuffa Boxing. Sabi ni Ryan Garcia, free agent na siya matapos ang laban kay Mario Barrios. Pero sinabi nga ni Oscar De La Hoya, meron pang natitira sa kontrata ni Ryan Garcia under ng Golden Boy. Kaya hindi raw basta umalis na lang si Ryan Garcia. So sino ang next fight para kay Ryan Garcia para idepensa ang kanyang WBC belt? Yan ang abangan natin na update mga boss. Sa ibang banda naman, pambansang kamao Manny Pacquiao, patuloy pa rin ang kanyang training dito sa Pilipinas. Makita nga po sa mga video ni Pacquiao dito sa Pinas, talagang light training ang ginagawa niya. Nagja-jogging siya, nagsha-shadow boxing, punching bag at mga mitts. Kumbaga yan yung pinaka-routine ni Manny Pacquiao araw-araw. Kailangan nasa kondisyon pa rin si Manny Pacquiao dahil may balitang exhibition fight muna bago lumaban kay Floyd Mayweather. Ayon nga sa sinabi ni Ruslan Probodnikov, inaasahan pa rin niya na matutuloy ang kanilang exhibition sa darating na June. Kaya yan po ang abangan natin. Sa ibang banda na Oya Inoue, sinabi niya na nakaplano na agad kung paano talunin si Junto Nakatani. Pinag-aralan na raw ng gusto ni Inoue ang estilo ni Junto Nakatani. Kaya makikita ngayon sa mga training niya mga boss, footwork. Mabilis ang tirada talaga ang gagawin niya kay Junto Nakatani, in and out. Sanay si Nakatani sa dikdikan na laban mga boss at long range gamit ang kanyang mahabang jab. Sigurado alam na ni Inoue ang magiging problema niya kay Junto Nakatani. Pero hindi na raw problema yan dahil pinag-aralan na niya kung paano niya ito kontrahin. Kaya abangan natin May 2, bakbakan sa Japan mga boss. Sa ibang banda, Koki Kameda nilabas na ang reschedule 5 ng Volume 5 and Volume 6. Yung Volume 7, hindi pa nilalabas kung saan yun ang laban ni General Casimero at Luis Neri. 3 araw kasi yung event na yan mga boss dahil sa sobrang dami ng lalaban. So May 23, May 24. Yung pangatlong event nila hindi pa ina-announce. Kaya yun ang abangan natin ngayong linggo. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.